5,000 taon na ang nakakalipas, ang pinakamatinding sinaunang bangungot na nagngangalang Arabos ay muntik nang burahin ang buong sangkatauhan sa mapa. Apat na malulupit na bayani ang humarap para durugin siya, pero isa lang ang nakaligtas at nanatiling humihinga. Ang nag-iisang nakaligtas na yon ay si Kyle. Gamit ang masakit na sakripisyo ng kanyang pangkat, tuluyan niyang pinuksa ang kadiliman. Gayunpaman, ang buong pagkakakilanlan niya ay tuluyang binura sa mga tala, at ang kasaysayan ay malalang nabaluktot. Ngayon, naniniwala ang buong mundo na isang babaeng nagngangalang Luna ang siyang tumapos kay Arabos. Pero kung titingnan natin ang kasalukuyan kung saan muling nabuhay ang bida natin. Nagising si Kyle at doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang pangalan niya ay tuluyang nawala sa mga libro ng kasaysayan. Dito na nagsisimula ang kwentong ito sa Delan Royal Academy. Sa harap mismo ng klase, isang bibong instruktor ang pilit na pinalalakas ang loob ng lahat habang ipinagmamayabang ang ginintuang panahon ng mga bayani. Eksaktong 5,000 taon na ang nakalipas mula noong ang pinakaunang bayani ay dumating sa mundong ito. Mas lalo pang nag-level up ang mundong ito mula noong mga madidilim na panahong iyon. Halimbawa na lang ang Delan Royal Academy. Katatanggap lang nito ng malaking karangalan na maging host ng matinding entrance exam para sa Lumania, at ang professor. Talagang abot tenga ang ngiti. Lalo pa niyang ginalingan ang pag-engganyo sa pagsasabing. Bawat isa sa mga batang nasa loob ng silid na ito ay may potensyal na maging isang malakas na mandirigma. Halos manginig na sa excitement ang lalaki, hanggang sa napatingin siya sa isang lalaking mahimbing na natutulog. Sinigawan niya ito at inutusang magising at mag-focus. Tinawag niya ang antuking binata na si Leo. Sinimulan niya itong pagalitan, at sinabing dapat ay kabisado na niya ang mahalagang kasaysayang ito dahil napaka-importante nito. Pero heto siya, natutulog sa tanghaling tapat. Para subukan siya, naghagis ang guro ng isang mahirap na tanong. Tinanong niya si Leo kung alam ba talaga nito kung paano isinagawa ng mga alamat, 5,000 taon na ang nakalipas ang kanilang mga ritual. Tamad na tumayo si Leo sa kanyang upuan at kaswal na sinabi na, sa totoo lang, kung ang isang tao ay sapat ang lakas, wala nang saysay ang mga yan. Kilalanin natin ang bida natin, ang 15 taong gulang na si Leo Plav. Agad siyang binara ng professor at sinabing mali ang kanyang sagot. Itinanong niya ulit ito sa buong klase para makita kung sino ang talagang may utak para masagot ito ng tama. Agad namang nagtaas ng kamay ang matalinong kaklaseng katabi ni Leo, at sinabing ang mga bayani ay personal na pinili mismo ng mga Diyos. Nagsagawa lamang sila ng mga sagradong pagsubok para salain ang mga mahihina, at ang brutal na ritual ng dugo ang siyang nauna. Tuwang-tuwa ang guro at sumigaw na perpekto ang sagot na iyon. Halos sambahin na niya ang bata sa tuwa. Sabi pa niya, wala nang dapat asahan pa kay Julian, ang pinakahalimaw na magic prodigy sa buong kaharian. Julian Triton ang kanyang pangalan, at hindi tumitigil ang instructor sa pagpuri sa kanya, habang si Julian naman ay nakakalokong ngumisi kay Leo. Pero ang bida natin, wala siyang pakialam. Sa isip-isip niya, ang paghahanap sa mga Diyos noon ay napakadali lang naman. Basura lang ang ritual na yan, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng narration kung paano ibinigay ang isang himala. Ito ay para bigyang pugay ang mga malulupit na lumaban kay Arabos, gamit ang isang sagradong artifact na tinatawag na heroic record. Pero sa loob-loob ni Leo, nagtataka siya kung bakit ang mukha lang niya ang nawawala sa hanay ng mga maalamat na bayaning iyon. Boom! Matinding plot twist. Ang antuking teenager na ito ay ang reincarnation pala ng kaluluwa ng pinakamatinding alamat. Siya si Kyle, ang mismong alamat na pinili ng kasaysayan na burahin ng tuluyan. Bigla namang nawala sa pokus ang buong klase. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa labas ng bintana nang dumating ang isang grupo ng mga VIP sa paaralan. Kasabay ng pagpapakita ng isang sikat na babaeng bayani, isang emergency broadcast ang narinig ng mga estudyante. Pinapapunta silang lahat sa main auditorium para sa isang sapilitang pagtitipon dahil dumating na ang pamilya Zeringer. Isang lalaking nagngangalang Kulabali ang sumiko kay Leo at tinanong kung susubukan ba nitong magpasikat sa mga Zeringer. Sa totoo lang, bakit naman papansinin ng mga elite na to ang isang hamak na gaya niya? Isang maikling hindi lang ang isinagot ni Leo. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis na para umuwi. Hindi gaya ng ibang mga pilit na nagpapasikat, wala siyang pakialam. Wala siyang balak magpalakas sa mga nobel. Sobrang napikon naman si Julian, at pasigaw na sinabing wala rin daw siyang pakialam. Kinahapunan, makikita natin si Leo na seryosong nag-ensayo mag-isa. May isang totoong espada ang nakatarak sa lupa. Pero ang bida natin, pinagpapawisan sa pag-ensayo, gamit lang ang isang simpleng kahoy na patpat, napahinga ng malalim si Leo. Napagtanto niya na kahit matindi ang kanyang disiplina, ang payat niyang katawan na 15 taong gulang ay umaabot na sa limitasyon nito. Wala itong sinabi kumpara sa katawan niyang parang tangke noong nakaraang buhay niya. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang boses na nagtanong kung bakit siya nakatulala. Paglingon niya, nakita niya ang isang matapang na babae na mabilis na sumusugod sa kanya habang may hawak na nakakamatay na espadang bakal.
Natutarantang itinaas ni Leo ang kanyang patpat para harangin ang seryosong atake, sabay sigaw ng, "Seryoso ka bang tatambangan mo ako ngayon? Ngayon na?" Malamig na sumagot ang babae na matagal-tagal na rin mula noong huli silang nagbakbakan. Ipinaalala niya rito na, ang pagiging hamak na average lang ay garantisadong hindi tatanggapin sa luminya. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata at idineklara na ito na ang kanyang pinakahuling pagsusulit. Walang babala siyang sumugod ng napakabilis, dahilan para hindi agad makaporma ang bida natin. Inasar pa siya nito habang humahataw, at tinanong kung may balak ba talaga siyang palakasin ang kapangyarihan niya sa lalong madaling panahon, na paatras. Si Leo dala ng kanyang likas na survival instinct, dahil alam niyang sa isang maling galaw lang ay magmumula siyang tadtad na karne. Halos maubusan na siya ng lakas. Habang hinihingal, nagreklamo siya na mukhang bagsak ang kanyang ina pagdating sa aspeto ng pagiging mapagmahal. Tama. Tinawanan lang ng kanyang ina ang kawalan niya ng galang, at ipinuntong sa kabila ng kanyang pagrereklamo, nasangga naman niya ang bawat nakamamatay na atake. Bigla ay lalong binilisan ng ina ang kanyang mga galaw. Sobrang delikado ng bilis na ito. Isang saglit lang ang lumipas at nagpanik ang ina, dahil napagtanto niyang baka sobrang lakas ng pagkakahampas niya. Kinabahan siyang nag-isip kung makakailag pa ba ang anak. Pero si Leo, bahagyang nadaplisan lang ng talim, bagamat natanggalan pa rin siya ng isang hibla ng buhok. Gamit ang buwelo ng ina laban sa mismong sarili nito, sinamantala niya ang pagkakataon, pinatid ito, at pinadapa para makuha ang ganap na panalo. Habang nakapatong sa kanya, malumanay siyang tinanong ni Leo kung maayos lang ba siya. Habang nakahiga, nakatingala lang ang kanyang ina. Tulala sa kung gaano nakatindi ang talino nito sa pakikipaglaban dahil sa sarili nitong pagsasanay. Dahan-dahan siyang bumangon, pinagpagan ang dumi sa kanyang kasuotang pandigma, at tinanong ang anak ng isang seryosong bagay. Pursigido ba talaga siyang pangunahan ang Luminia? Para sa kaalaman ng lahat, ang lugar na ito ang pinakasikat na universidad para sa mga bayani sa buong mundo. Sa lahat ng mga elite na bayani na nakakalat sa apat na lahi, ang partikular na paaralang ito ang nakakuha ng atensyon ni Leo. Narito kasi ang mga sagot. Sa misteryo ng kanyang nakaraan. Siyempre, handang-handa ang lodi niyo na mag-enroll. Nang marinig ito, nagbitiw ng isang malaking balita ang kanyang ina. Ang tanyag na angkan ng Zerdinger ay bibisita sa Delen Royal Academy at makikituloy sa kanilang tahanan. Talagang nabigla siya roon. Pero may matalinong plano ang kanyang ina, na balak samantalahin ang pagkakataon para humingi ng isang maliit na pabor. Inisip niyang baka pwedeng tulungan ng dati niyang kaibigan na si Leo para makuha ang pinakamalakas na teknik ng aura ng mga Zerdinger. Sa ganoong klaseng lakas, magiging sisiw na lang ang pagpasa sa entrance exam ng Luminia. Napabuntong hininga na lang si Leo, habang iniisip sa sarili na kailangan niyang makapasok ngayong taon at hindi na maghintay pa sa susunod. Lipat tayo sa mansyon. Isang magandang babae ang bumaba mula sa marangyang karwahe, habang tinitignan ng masama ang paligid. Bakit ba naman? Gustong-gusto ng tito niya na tumuloy dito. Sa tindi ng yaman at taas ng katayuan nila, kaya nilang kumuha ng isang buong 5-star hotel. Kilalanin natin si Celia Zerdinger, isang 15 taong gulang na henyo, gaya ng bida nating si Leo. Wala siyang ibang inatupag kundi ang magsanay para sa exam sa Luminia. Kaya bakit pa raw sila mag-aaksaya ng oras sa isang hamak na pamilya ng mga maharlika? Naputol ang kanyang pagrereklamo sa isip ng may isang lalaking lumapit at nagtanong kung hindi ba siya nasasabik na makilala si Leo. Sa katunayan, siya lang ang kaisa-isang bata na walang pakialam sa makapangyarihang mga Zerdinger. Kilalanin si Zerdinger, ang napakalakas na subpatriarch ng angkan. Napairap na lang si Celia, at sinabing hindi man lang daw makapaglabas ng simpleng aura ang lalaking iyon. Inisip niyang puro salita lang ito pero wala namang gawa. Tumawa lang si at nagbigay ng isang misteryosong pahiwatig na mapanlinlang ang panlabas na anyo. Fast forward tayo, ang pamilya Plav ay bonggang sinalubong ang kanilang mga VIP na bisita. Ngumiti ng matamis si at sinabing isang malaking karangalan ang muling makita si Lady Reyna. Ang mga magulang ni Leo ang namamahala sa tahanan, sina Reyna at Dave Plav, ang matapang na ina. At seryosong ama na nagpapatakbo ng lahat. Siniko ni si Celia para magpakilala. Humakbang ang dalaga ng punong-puno ng kumpiyansa at ipinakilala ang sarili bilang prinsesa ng espada ng dugong Zerdinger. Nagpasalamat din siya ng magalang. Sa pagpapatuloy sa kanila sa loob ng susunod na 7 araw, agad namang lumapit si Reyna at hinawakan ang kanyang kamay. Para sa isang mahigpit na pakikipagkamay habang nakangiti ng buong puso. Biglang nalito si Celia sa kanyang isipan. Bihira lang ang babaeng nauunang mamuno bago ang mga lalaki. Doon na pumasok sa isip niya ang lahat. Itim na buhok at matatalas na pulang mga mata. Teka, magkamag-anak ba sila? Nang mahalata ang iniisip niya, pumitik ng daliri si Nakalimutan nga pala niyang sabihin ang mahalagang detalye na iyon. Ang totoo, tiyahin pala niya si Reyna Plav, lipat ng eksena.
Nagkakagulo ang mga katulong habang ang mga matatanda naman ay nagchitsa at nag-uusap tungkol sa mahahalagang bagay. Pinag-usapan nila ang naging biyahe nila sa Royal Academy kung saan ang mga estudyante ay talagang nabaliw sa gulat. Lumapit si Ziz at sinabi sa kanyang kaibigan na hindi man lang natinag si Leo, mas malamig pa raw ito sa yelo. Napangisi si Raina, at tinaya na siguradong dinurog ng malamig na ugaling iyon ang kilalang kayabangan ng mga Zerdinger. Balewala niyang ipinaliwanag ang mayabang na dating ng kanyang anak, at nanumpang hindi naman ito nagpapakasama. Sadyang wala lang daw talagang interes ang bata. Sa pagyayabang o sa pakikipagplastikan sa politika. Nanliit ang mga mata ni Ziz, sinusubukang alamin kung ano ba talaga ang nagpapatakbo sa isip ni Leo. Habang nag-iisip si Raina ng tamang sasabihin sa labas, nagbabakbakan na sina Leo at Celia. Sa wakas, ibinunyag na rin ng ina ang lahat. Ang anak niya ay isang tunay na halimaw pagdating sa pagiging henyo. Pero hindi nagpatalo si Ziz, at itinanong ang pinakamabigat na katanungan, si Leo ba? Matindi ba talaga siya para humawak sa maalamat na apoy ng mga Zeringer? Tinitigan siya ng malagkit ni Rhea. Hindi lang ito basta. Pagkiling ng isang ina. Alam niya sa sarili niyang iba ang pagkakagawa sa anak niya, ngumisi si Zeiss, at inaming ang tindi ng kumpiyansa ni Rhea ay talagang nagpapa-excite sa kanya. Pero, hindi siya basta-basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Plano niyang subukan mismo ang hangganan ng bata. Ng personal. Samantala, doon sa bakuran, tinalo na ng tuluyan ni Leo si Celia sa kanilang tapatan, halos. Nanginginig na siya sa takot habang nakatambay lang si Leo na may nakakalokong misi. Kinalaunan ng gabing iyon, nagsimula siyang mag-meditate ng malalim. Para ilabas ang kanyang purong lakas, bigla siyang nagulat sa naramdaman niya. Sa wakas, naabot na niya ang eksaktong antas ng kapangyarihan ng isang Diyos, na matagal na niyang pinaghihirapan. Matagumpay siyang nakabuo ng isang katawang sapat ang lakas para kayanin ang kanyang kakaibang potensyal. Ang katotohanan sa likod ng kawalan niya ng aura, isa pala itong planadong pagkaantala. Alam niya na sa sandaling gisingin mo ang iyong aura. Ang iyong pisikal na katawan ay makakandado sa frequency na iyon, nasisira sa tsansa mong mag-ipon ng walang hanggang mana at enerhiya ng kaluluwa, kung nagawa lang niya ang mga tamang desisyon sa nakaraang buhay niya, madali sana niyang napigilan ang malagim na trahedyang iyon mula sa pagyayari. Ngayon, binabago na niya ang kasaysayan. Bigla siyang ginising ni Celia sa realidad, napakabigat ng tensyong namumuo. Habang sinusuri siya nito, at inaming maayos naman ang pagkakahawak niya sa mga pangunahing kaalaman. Nag-alok itong gabayan siya, at turuan ang kanyang pag-eeskrima. Ano? Payag ka ba? Wala namang kaemo-emosyong nagtanong si Leo kung sino ba siya sa akala niya. Nainsulto ang babae, kaya ipinagmalaki niya ang kanyang titulo. Si Celia Zeringer, kilala sa buong mundo bilang ang pinakamalakas na prinsesa ng espada. Tamad na. Bumangon si Leo, at sinabihan lang siya ng, ayos na kwento yan ah. Nagpasalamat siya ng sarkastiko para sa opinyon nito, pero naging malinaw na wala siyang balak sumali sa munti nitong pagsasanay. Napikon si Celia, kaya hinamon niya itong sabihin. Mas malakas talaga si Leo kaysa sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, malamig na sinabi ni Leo na sa isang totoong labanang hanggang kamatayan. Siguradong mapapatay niya ito. At oo, magagawa niya iyon kahit walang gamit na aura. Pero sa isang formal na duelong may mga sinusunod na rules, ibang usapan na iyon. Tinitigan siya ng matalim ni Celia, hinablot ang isang malapit na espada, at naghamon. Kung sobrang yabang daw niya, dapat silang maglaban dito mismo, ngayon na. Determinado siyang sirain ang ilusyon ni Leo na ang pangungopya sa teknik ng aura ng pamilya nila ay gagawin siyang isang Diyos. Ang pustahan? Kapag tinalo siya nito ng husto, agad, siyang magiging personal na utusan nito sa buong pananatili nila roon. Ngumisi si Leo at sumagot. Anong mangyayari kapag dinurog kita? Si Celia ay tumitig ng masama. Kapag nanalo si Leo, magiging pag-aari niya ito. Kaya, ayon, nakalatag na ang pustahan. Magiging personal na katulong niya ang babae. Hinawakan ni Leo ang kanyang kahoy na espada, tumingin ng matalim, at nagtanong, handa ka na bang tapusin ito? Mabilis siyang sumugod, na parang isang anino lang, halos hindi. Siya nakadepensa sa tamang oras. Malakas ang tama, oo, pero akala niya ay kaya niya itong kontrolin. Pero bigla niyang nakitang nagliliyab sa pula ang mga mata ni Leo. Biglang nag-iba ang aura ng bata at nagsimulang walang awang bugbugin ang kanyang depensa. Nagsimula siyang lamunin ng takot. Ano ba talagang klaseng bata ito? Tanong niya sa sarili. Ang purong lakas nito ay hindi kapanipaniwala. Kaya nagsimula siyang magduda sa lahat. Isang pagkakamali lang at siguradong mapapatumba siya nito. Hindi siya binigyan ni Leo kahit isang milisegundo para huminga at na-realize niya nang may kaba na malapit nang mabasag ang kanyang depensa. Blaag. Nakapasok si Leo. At agad siyang pinuna. Wow. Aura armor. Akala ko ba napagkasunduan nating patas na laban na walang mahika? Tarantang sinubukan ni Celia na
Idahilan ito na sinasabing isa lang itong automatikong depensa na biglang lumabas para protektahan ang kanyang katawan. Ngumisi lang. Si Leo. Wala akong paki. Gigibain pa rin kita. Ngayon, talagang uminit na ang ulo ni Celia. Sinigawan niya ito, galit na galit dahil ang batang ito na walang aura ay may lakas ng loob na magyabang nang hindi man lang naiintindihan ang malaking agwat ng lakas nila. Pustahan? Tingnan natin. Hamon ni Leo. Walang pakialam, tinanggal niya ang kanyang mahiwagang mabibigat na pulseras at hinayaang bumagsak ang mga ito sa lupa. Para sa mga anime fans diyan, ginaya niya ang ginawa ni Rock Lee sa pagtanggal ng mga pabigat sa binti. Bigla, gumaan ang pakiramdam niya na parang hangin, at ngumisi. Nang nakakaloko. Sinimulan niyang wasakin ang aura armor ni Celia na parang basang papel lang dahil wasak na ang espada nito at sa bigat na nararamdam niya, natulala na lang si Celia habang iniisip kung anong klaseng halimaw ba ang kinalaban niya. Lumipas ang ilang sandali. Naglalakad ni Rhea at Zeiss sa bakuran. Nakita sila ni Rhea at tinawag si Leo para batiin ang kanilang VIP na panauhin. Lumapit si Leo nang may paggalang at nagpakilala. Pinatigil ni Zeiss ang formalidad, inisip niyang alam na ng bata kung sino siya, pero nagpakilala pa rin ito. Zeiss Zeringer, ang kanyang tito. Nagkamayan sila ng maayos, hanggang sa nagtanong si Rhea ng isang mahalagang tanong. Uy, nasaan si Celia? Itinuro lang ni Leo ang kanyang likuran, o kasalukuyan siyang isinasakay sa stretcher ng mga medical staff. Walang malay ang lahat sa nangyari, kaya lumapit si Zeiss para tingnan ang pinsala. Matapos malaman ang buong kwento, gulat na gulat si Zeiss. Talaga bang tinalo lang ng batang ito ang isang gumagamit ng aura? Gamit lang ang purong lakas. Pinuri niya si Leo at sinabing hindi biro ang pagpapatumba kay Celia. Pero nagkibit balikat lang si Leo. Naging mapagkumbaba ang babae dahil masyado siyang minaliit nito. Alam ang masamang ugali ng kanyang pamangkin, napabuntong hininga na lang si Zeiss. Sige. Anong kalokohang pustahan na naman ba to? Binagsak ni Leo ang balita. Ang talo ay magiging utusan ng nanalo. Kaya ayun, parang wala lang na sinabi ni Leo, mukhang nakakuha ako ng personal na katulong para sa susunod na 7 araw. Sinubukan ni Zeiss na maging mahinahon. Nirerespeto niya ang pagtupad sa usapan, pero binigyang diin niya na hindi mo pwedeng paglampasuhin ng sahig ang isang aristokrata. Nag-alok siyang bayaran na lang ang utang nito gamit ang malaking pabuya, pero tinanggihan agad ito ni Leo. Ang talo ay talo, at kailangan niyang harapin ang kinahinatnan nito. May kapalit ang bawat kilos, di ba? Matapang na pahayag ni Leo. Nanliit ang mga mata ni Zeiss at mas itinaas ang pusta. Paano kung ako mismo ang magsanay sa iyo sa maalamat na aura? Ni hindi kumurap si Leo. Sumagot siya na ang teknik na itinuro lang para hindi mapahiya ay sa totoo lang ay hindi sulit sa oras niya. Ramdam na ramdam ang kawalan ng galang, halos bumakat na ang ugat sa noo ni Zeiss sa tindi ng inis. Diretsahang nagtanong ang matanda, so, talagang pipilitin mong maging utusan mo ang isang direktang tagapagmana? At minaliit mo pa ang sagradong teknik ng aura namin, tama ba ang narinig ko? Sagot ni Leo, eksakto. Binalaan siya ni Zeiss na mapanganib ang tinatahak niya, pero nilinaw ni Leo na hindi niya intensyong mambastos. Ipinaliwanag niya na kung ang pagsasanay ay premyo sa pagkapanalo, tatanggapin niya to. Pero kung suhol lang para makalusot, hinding-hindi. Pagtakas lang yan sa katotohanan. Pinuna ni Leo ang pagkiling ni Zeiss, dahil mukhang iniisip ng tito na natalo lang si Celia dahil sa pagkakataon. Pero basagin ko na ang ilusyon mo, diretsahang sabi ni Leo. Maling-mali ang katwirang yan. Kahit pa ibinigay niya ang lahat mula simula, talagang lalampasuhin ko pa rin siya. Napagtanto ni Zeiss na tinanggihan ng bata ang alok dahil sa matitindi nitong prinsipyo. Sa totoo lang, hangang-hanga siya. Napaisip siya na sana ay may ganoon ding katibay na paninindigan ang sarili niyang mga tagapagmana, kaya humarap si Zeiss sa mga guwardiya at sumigaw. Itapon si Celia sa kwarto ng mga katulong. Lahat ng nandoon ay napanganga sa sobrang gulat. Nawala ang tensyon ng ngumiti ng bahagya si Zeiss, at sinabihan si Leo na huwag nang maging masyadong formal. Tawagin mo na lang daw siyang tito kapag walang trabaho. Sige po, tito, sang-ayon ni Leo. Pagkatapos nilang maghiwalay, nakipag-usap si Zeiss. Kinausap niya ang kapatid niyang si Raina. Binanggit niya ang hiling nito noon na naaalala kung paano siya nito nakiusap ng husto. Nasanayin si Leo sa pagkontrol ng aura. Pero sa halip, nagpakawala si Zeiss ng matinding pasabog. Tutuksuhin niya ang bata. Gusto niyang matutunan nito ang isang bagay na mas malakas pa, ang hininga ng Phoenix. Pagdating naman sa kwarto ni Leo, pagkalipas ng ilang sandali. Pumasok si Celia para formal na mag-ulat sa trabaho bilang kanyang personal na katulong sa susunod na 7 araw. Suot niya ang kumpletong uniforme ng katulong. Tiningnan siya ni Leo at sinabing bagay naman pala sa kanya ang suot niya. Sinong mag-aakala na carry mo pala yan? Agad namang nag-init ang ulo ni Celia. Sumagot siya na maganda talaga siya. Sinabihan niya si Leo na huwag maging kakatwa tungkol doon.
Agad namang bumawi si Leo, humingi ng paumanhin at sinabing hindi naman niya ito pinagtatawanan. Naalala lang daw niya ang dati niyang kasamahan, ang taong yun ay baliw na baliw pagdating sa itsura at kagandahan. Kahit nakakaumay na minsan ang kayabangan nito, nakatitig sa malayo si Leo habang inaalala ang mga sinabi ng yumaong kaibigan. Ang tunay at walang hanggang kagandahan ay walang katulad. Kung sakaling bumalik ang kapayapaan sa mundong ito, iaalay ko ang buhay ko para rito. Isipin mo, puro magaganda kahit saan. Sa tingin niya, ang tanging naging problema lang nito ay ang pagiging masyadong tapat. Napunta ang eksena sa tropa niya na nakikipag-flirt sa dalawang babae. Oo, mainitin ang ulo nung isa, pero si Liza ay talagang nasa itaas. Sobrang ganda talaga. At huwag niyo na siyang pasimulan tungkol kay Luna. Ang lalaking ito talagang nakuha pang mag-post sa harap nila. May banat pa siyang mag-post kayo ng walang suot para sa sining. Matapang na diskarte. Pero nakakagulat na ang hirit na yon ang naging dahilan para mabugbog siya. Balik sa realidad, malayo sa pagdidaydream ni Leo, inuusisa siya ni Celia tungkol sa kasalukuyan niyang binabasa. Hindi ito pinansin ni Leo at sinabing, paborito ko lang na lumang kwento, ang dakilang bayani ng simula. Nandidiri si Celia sa loob-loob niya. Seryoso ba to? Kwentong pambata na kinalakihan ko na nung 5 taong. Kumbinsidong-kumbinsido na siyang kakaibang nilalang ang lalaking ito. Habang dahan-dahang lumalapit sa dambuhalang lalagyan ng libro nito, hinarap niya ito ng diretso. Napansin niya ang sobrang pagkahumaling nito sa mga kwento ng nakaraan. Biro pa niya, kahit ang isang dalubhasa sa kasaysayan ay hindi ipagmamalaki ang ganito karaming koleksyon. Nagkibit-balikat lang si Leo at sinabing katuwaan lang naman niya ito. Gayunpaman, inamin ni Celia na nakakaubos din talaga ng oras ang pag-aaral sa mga alamat ng pagtatatag. Pero may napansin siyang kakaiba. Bakit ang kalahati ng estante ay puro tungkol lang sa lalaking nagngangalang Kyle? Depensa ni Leo, ang lahat ng mga tagumpay na wala namang nagmamay-ari ay basta na lang ibinigay kay Kyle. Pero hindi naniniwala si Celia rito. Nilait niya si Kyle at tinawag itong manloloko na nakasabit lang sa tunay na bayani. Napakurap si Leo. Kyle? Tanong niya. Tumango lang si Celia ng walang kakurap-kurap. Ang tingin ng lahat sa kanya ay isang manggagancho. Sumisigaw na sa loob si Leo. Grabe, so iyon pala ang legacy ko. Isang malaking peke. Itinago ang kanyang durog na dangal, bigla siyang tumayo. Kape muna at kaunting practice. Mukhang kalmado lang si Celia, pero nagliliyab ang kanyang mga mata. Oras na para ibunyag ang katotohanan. Ang daya ng lakas ng lalaking to. Nagbigay ng malamig na babala si Leo, kapag pumasok daw siya sa ring kasama ang lalaking ito, siguradong hihingalin siya ng malala. Pero kumagat pa rin siya sa pain. Gaya ng inaasahan, wasak ang pride niya. Ilang minuto lang ang lumipas at literal na siyang nakasubsob at kumakain ng lupa. Halos hindi na niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod, sinermunan siya ni Leo sa palpak niyang galaw. Sa sandaling naubos ang stamina niya, doon na siya nadehado. Bumagal ang reaction time niya at naging bukaka ang kanyang depensa. Kapag nabitawan ang depensa, tumba agad. Ganoon lang kasimple. Habang hingal na hingal, tinitigan siya ni Celia ng masama. Seryoso ka bang sinisira mo ang sarili mong katawan ng sadya? Araw-araw mo ba itong ginagawa? Nagbuntong hininga lang si Leo. Masyado raw malambot ang modernong panahon. Tahimik niyang inamin na totoo, mas malakas ang modernong paggamit ng aura kaysa sa mga teknik sa dati niyang buhay, pero yun mismo ang patibong. Dahil sa pag-asa sa magic, naging tamad ang lahat at kinalimutan ang basic physical stats. Oo, malaking tulong ang aura para lumakas. Pero ang 0 na i-multiply mo sa 1,000 ay 0 pa rin. Nanginginig sa matinding galit, sinigawan siya ni Celia. Tinawag mo ba akong mahina? Nakatayo lang doon si Leo, alam niyang ang matipunong katawan ay natural na nagpapataas sa lakas ng aura. Sakto naman, pinilit ni Celia na bumangon, at sinabing huwag siyang maliitin, tinawag pa siyang puting buhok na pasaway. Walang pakundangan siyang sumugod para sa ikalawang round. Isang pitik lang, yun lang ang kailangan ni Leo para itumba siya na parang sako ng bigas. Bagsak siya na parang bagong silang nausa sa yelo, habang kalmadong naglalakad si Leo palapit. Habang nakatingin sa galit niyang mukha, ngumisi si Leo. Mahirap ba? Inihagis niya ang isang kumikinang na magic bracelet. Sa sandaling masalo ito ni Celia, sa sobrang bigat nito, literal na nabaon ang braso niya sa lupa. Kalmado niyang sinabi na simula bukas, ang mabigat na gear na yan ang magiging bago niyang kasama sa training. Lumipas ang panahon sa training ground kung saan bugbog sarado na naman itong si Celia. Habang nanonood sa gilid, tumango si Zeiss, iniisip na ang matinding sampal na ito ng katotohanan ang kailangan ni Celia bago pumasok sa Luminia Academy. Oras na para durugin ng tuluyan ang lumolobo niyang ego. Samantala, nakatitig si Zeiss kay Leo na hindi man lang pinagpawisan. Nakatayo na parang isang tunay na halimaw, lumapit si Zeiss sa bata at may ibinagsak na balitang ikagugulat ng lahat. Payag siyang ituro ang maalamat na Phoenix Breath Technique. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Leo.
Alam niyang ang Phoenix Breath ay hindi lang basta skill, ito ang mismong pundasyon ng buong lakas ng kanilang lahi. Ang huling alas ng pamilyang Zerdinger. Mula sa kaalaman niya sa dati niyang buhay, natatandaan niyang ang mga piniling tao lang ang pinapayagang gumamit nito. Sila yung mga taong kinikilala talaga ng buong clan. Habang hingal na hingal pa rin, sumingit si Celia para magbabala. Hindi magiging madali ang makuha ang tiwala ng mga elder. Ngumisi si Zeiss. Yun mismo ang dahilan kung bakit may kapalit ito. Kailangan muna ni Leo na maipasa ng bongga ang entrance exam sa Luminia. Nagpanik si Celia at sumigaw na hindi biro ang pagsusulit na yon. Sobrang lala niyon. Idiniin pa niya ang problema wala man lang kahit katiting na aura si Leo. Dahil dito, parang nagpapakamatay lang siya kung susubukan niya. Pero ngumisi lang si Leo ng may kayabangan. Totoo, wala pa akong karanasan sa totoong labanan. Pero sa isip niya, naaalala niya ang dati niyang buhay na puno ng madugong bakbakan. Isa siyang Diyos sa gitna ng digmaan. Sa madaling salita, hindi siya nagsisinungaling na wala pang karanasan ang kasalukuyang katawan niya. Hiningi ni Zeiss ang huling sagot niya sa usapan. Itinagilid ni Leo ang ulo niya, paano naman ang mga magulang ko? Nangako si Zeiss na siya na ang bahala sa pag-alis nila. Walang kagatgatol na sumagot si Leo. Sige. Payag ako. Isang proud na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Zeiss. Nahalata niyang ang matalinong batang ito ay matagal na talagang balak sumabak sa exam ngayong taon. Puno ng porma, tinalikuran ni Leo si Celia. O sige na, matulog ka na muna. Makalipas ang eksaktong 1 linggo, nagsimula na ang dambuhalang entrance exam sa universidad at talagang nagwala ang mga tao sa excitement. Nang dumating si Celia, dala-dala niya ang aura ng isang bida. Lahat ng mata ay nakatitig sa kanya, pabiro niyang siniko si Leo. Tinanong niya kung pinapawisan na ba ang young master. Walang emosyon siyang sumagot na relax lang siya, pero agad niya itong binuweltahan. Pinuna niya yung peking magalang na boses nito. Nagpanik si Celia at nagsimulang mabulol, buti na lang at biglang tumunog ang malakas na trompeta para tawagin na sila sa loob. Iba ang naging takbo ng kwento. Si Julian ang totoong nyanig, napalingon siya ng husto nang ma-realize na nasa tabi lang pala niya si Leo. Agad siyang nagdadaldal, pilit na itinatanong kung paanong ang isang walang kwentang tulad ni Leo na walang aura ay nakapasok dito. Dinadamay pa niya si Celia sa kanyang panlalait. Pero ang sagot nila ay isang perpektong dedma. Hindi nakuha ang pahiwatig, nagmalaki palalo si Julian. Nagpakilala siya uli bilang Julian Trotten, nagyayabang sa kanyang sariling titulo bilang pinakamagaling na magic prodigy ng Academy. Hindi man lang kumurap si Celia. Wala akong pakialam kung sino ka, sabi niya nang walang kaabog-abog, sabay hila sa kamay ni Leo at naglakad palayo. Iniwan nilang nakanganga si Julian at nakikipag-usap sa hangin, pero naudlot ang pagtakas nila nang may isa pang boses na tumawag sa pangalan ni Celia. Sa pagkakataong ito, medyo nawala ang pagiging cool ni Celia. Dumating na ang Llewellyn twins, sina Abad at Chelsea. Binati sila ni Abad ng klasikong matagal na tayong hindi nagkita, kaya naman bumulong ang nalilitong si Leo. Itinanong niya kay Celia kung sino ba ang mga NPC na ito. Ipinaliwanag naman ito ni Celia. Sila ang magkapatid na Llewellyn. Tunay na dugong bughaw na diretsong nagmula sa mga maalamat na bayani ng Order Empire. Pero sa sobrang tindi ng tensyon, parang pwede mo na itong hiwain ng kutsara. Naniningkit ang mga mata ni Celia, at sumusumpa siya na kapag nag-cruise ang landas nila, hinding-hindi siya papayag na matalo. Hinding-hindi yuyuko ang pamilyang Singinger sa mga Llewellyn, mangyayari lang yon pagputi ng uwak. Sumingit naman si Leo na parang wala lang, at pinaalalahanan ang lahat na isa lang siyang hamak na blob. Samantalang ang kambal naman ay nakatayo lang doon, napakagara at napakaangas tingnan. Sumagot na rin sa wakas si Celia, at sinabing, oo nga. Ang tagal na rin nating di nagkita. Napatingin naman si Abad sa iba. Inirapan niya si Leo at tinanong kung sino ang kung sinong lalaking ito, agad naman siyang ipinakilala ni Celia. Si Leo ng House Club, isang noble house mula sa Dylan Kingdom. Napangisi agad si Abad at minaliit si Leo na parang basura. Kumunot ang noo ni Leo sa kawalang galang nito, pero humarap na uli si Abad sa kapatid niya at nagyabang na sa kanya na ang unang pwesto. Nagnitnit ang mga ngipin ni Celia, habang bumubulong tungkol sa naglalakihang ego ng dalawa at tahimik na sumusumpa na wawasakin niya ang karir nila. Biglang nagbago ang aura ng paligid. Ang taong namamahala sa palabas na ito ay pumunta na sa gitna, at inanunsyong kumpleto na ang lahat. Dumating na si Albi Euron, isang top-tier na professor mula sa Luminia Academy, at dahil si Celia ay parang naglalakad na encyclopedia, naging instant fangirl siya nang makita ito. Pero si Leo, na parang laging nasa loob ng kuwebang walang alam, ay nakatingin lang at nagtanong kung sino yung matandang lalaki. Tiningnan siya ni Celia na parang may kung anong tumubo sa ulo niya. Seryoso ka ba talaga? Bulong nito, sabay sabing si Albi ay isang alamat. Isa siyang totoong hero na galing mismo sa hero record. Napaisip naman si Leo. Kaya pala tinatawag silang mga big shot. Nanliit ang mga mata ni Leo habang nakatitig kay Albi at agad niyang napansin ang kakaibang mana na lumalabas sa kaliwang mata nito.
Sinimulan ng ipaliwanag ni Albi ang mga patakaran ng exam. Merong mga classic na one-on-one duel na may kasama pang matinding monster hunting. Dapat sana ay turn-based system ito, pero humikab lang si Albi, sinabing sobrang boring ng setup na to, at sinunog ang listahan. Inilibot niya ang kanyang matatalim na tingin sa gulat ng mga estudyante, kinuha ang kanyang dambuhalang libro, at binuksan ng malakas ang hero record. Boom! Nag-activate ang mundo ni Albi, at nabuksan ang prologue chapter, ang Savage Forest. Isang dambuhalang alon ng magic energy ang biglang bumungad. Isang nakakasilaw na alon ng magic energy ang agad na lumamon sa buong arena. May lumabas na magic circle, at biglang nagbago ang katotohanan ng paligid nila. Naging personal na domain ito ni Albi. Habang ang ibang mga estudyante ay nagsisimula ng magpanik, biglang nag-drop ng mic si Albi. Ayaw na ayaw niyang nagsasayang ng oras. Ang solusyon niya, pinagsama-sama niya ang lahat ng exam phase sa isang malaking battle royale. Pinanood lang ni Leo ang kaguluhan habang sinusuri ang lahat. Bigla niyang naalala ang turo ng dati niyang master, laging babala nito sa kanya. Ang hero record ay hindi lang basta maalikabok na textbook. Isa itong lalagyan ng purong lakas na galing sa kalawakan. Direkta nitong inilalabas ang soul space ng gumagamit sa realidad, at hinihila ang lahat sa loob ng mga alaala ng mga maalamat na bayani. Kapag nakaligtas ka sa dimensyong ito, makukuha mo ang bahagi ng sinaunang kapangyarihang yon. Napangisi si Leo sa isip niya. Hindi lang ito basta test. Isa itong matinding leveling up grind. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagpilit sa kanya na takpan ang kanyang mga mata. At nang mawala ang liwanag, wala na ang academy. Ang bawat estudyante ay na-teleport sa kailaliman ng Savage Forest. Umalinganggaw ang boses ni Albi mula sa langit na parang isang raid boss. Ang mission objective, wag mamatay. Mag-team up kayo. Traidurin nyo ang mga kaibigan nyo, o kaya magsarili kayo. Mabuhay lang kayo sa kahit anong paraan. Binigyan niya sila ng pagkakataon. Kapag masyado nang mainit ang labanan, durugin nyo lang ang crystal orb sa kamay nyo para agad na maka-rage quit. Ligtas kayong babalik sa dati. At sa isang iglap, nagsimula na ang survival games. Tiningnan ni Leo ang naglalakihang mga puno. Bigla siyang nakaramdam ng matinding deja vu, walang nagbago rito. Ang nakakatakot na lugar na ito ay dating masaganang tahanan ng mga elf. Yun ay bago pa tuluyang winasak ng Witch Queen na si Siloti na ang lugar gamit ang kanyang toxic magic. Bigla namang gumigay ang isang estudyante sa sobrang takot. Isang estudyante ang sumigaw at agad na binasag ang kanyang orb. Pinagtawanan lang siya ng ibang bata, at sinabing peke lang naman ang gubat na ito. Sabi nila, isa lang daw itong holographic trick. Nanginginig daw si kuya sa isang illusion lang, pinagtawanan nila ito, pero lumamig ang mga mata ni Leo. Sobrang walang alam ang mga batang ito. Hindi ito CGI, isa itong totoong projection ng trauma ni Albi. Ang bawat galaw dito ay 100% totoo. Kapag nilamon ka ng monster sa memory escape na ito, pati ang totoong katawan mo ay mamamatay. Magkakaroon ka ng one-way ticket papuntang kabilang buhay. Swish! Isang matalim na wind spear ang biglang humaging sa hangin. Muntik na itong tumama sa ulo ni Leo, ilang pulgada na lang. Pero ang umatake sa kanya mula sa dilim ay hindi isang monster. Isa itong kalabang tao. Si Chelsea Llewellyn pala, na nakangisi na parang isang supervillain, at parang wala lang siyang nagbitiw ng banta. Ang burahin ng isang Singinger sa mapa ay parang isang masayang warm-up lang. Walang emosyong sumagot si Leo. Sa huling pagkakataon, isa lang akong blob. Walang pakialam si Chelsea. Nadadamay lang si Leo dahil dikit siya kay Celia. Nagsumon siya ng isang dambuhalang skite na umiikot ng mabilis. Sinuri ni Leo ang spell. Isa itong modernong tech na wala pa noong panahon niya, pero madali lang intindihin ang mechanics nito. Larong bata lang ito. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada, habang lalong lumalapad ang ngisi ni Chelsea. Tinukso niya si Leo at nagtaka kung bakit relax na relax lang ito. Pinaandar niya ang kanyang scythe na parang chainsaw, at nagpakawala ng isang napakabilis na wind slash. Direkta sa leeg niya ang tira, pero parang langaw lang na tinabig ito ni Leo. Natigilan si Chelsea, at biglang nawala ang bilib niya sa sarili. Nasangga niya yon nang hindi man lang naglalabas ng aura. Kinakabahan na siya sa loob-loob niya. Ganun ba siya kagaling magtago ng tunay na lakas? Napabuntong hininga na lang si Leo, at pinuna ang atake niya na masyado raw madaling basahin. Pagkatapos, nag-alok siya ng tigil putukan. Binanggit niya ang diskarte na masigurado ang survival points kung magkakampi sila, at saka, bilang isang marupok na mage, hindi ba dapat ay? Nag-iingat siya para malampasan ang unang stage. Biglang tumawa ng malakas si Chelsea sa payo niya, at hinigpitan ang hawak sa armas niya. Nagliliyab ang mga mata niya sa adrenaline, at ibinunyag ang matinding katotohanan. Hindi lang siya basta mage, isa siyang frontline battle mage. Galit na galit siya at hiningi ang paliwanag nito kung seryoso ba itong tingin sa atake niya ay hamak na basic lang. Nagkibit balikat lang si Leo. Sinasabi ko lang, para sa wind magic, masyado yung madaling hulaan. Sa totoo lang, kung titingnan ang laki ng kapangyarihan mo, oo. Walang binatbat yon. Halos sumabog na sa galit si Chelsea.
Ang kapal ng mukha. Balak mo pa akong pangaralan. Pagdating sa mahika, gayong isa akong direktang inapo ng prestihiyosong pamilyang Llewellyn, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang staff. Nangakong dudurugin siya gamit ang sinasabi nitong basic na lakas, sunod-sunod siyang nagpakawala ng mga wind spell, pero bago pa man siya makapikit, biglang naglaho si Leo. Parang multo, wala siyang matrace na kahit katiting na mana nito. At bigla, boom! Nagpakita siya, mismo sa blind spot niya, at nagpakawala ng isang matinding atake. Isang saglit lang matapos ang tili niya sa takot, ang kanyang staff at scythe ay tumalsik pa itaas sa langit. Napaluhod siya, talon-talunan. Kaswal na inulit ni Leo ang alok niya. So, ano, magkakampi na ba tayo? Samantala, nakatitig ang mga manonood sa mga screen sa labas. Nang lumipat ang live feed, tumambad ang itsura ni Chelsea na nakatali ng diretso sa isang posteng kahoy. Kalmadong nagsindi ng campfire si Leo habang may nakakalokong ngiti sa labi. Paglipas ng oras sa gitna ng madilim na gabi, ang maliit na apoy ay naging isang higante at naglalagablab na apoy. Nagulat si Chelsea sa tindi ng init kaya nagising siya at agad siyang nagpanik ng mapagtantong para na siyang niluluto ng buhay. Muling nagtanong si Leo. Magiging mabait na ba siya at makikipagtulungan o ano? Isinigaw niya na mamatay na lang siya, sabay pagmamalaki na wala siyang kailangan kundi ang kuya niya lang. Sinubukan niyang mag-cast ng wind spell, pero wala itong nangyari. Kalmadong nagpaliwanag si Leo na nilagyan niya ito ng isang mabigat na magic restriction seal. Sa kanya, bagaman inamin niyang hindi ito magtatagal dahil sa sobrang laki ng mana nito. Masama ang tingin ni Chelsea sa kanya. Nagmayabang siya na kaya niyang makawala kahit walang mahika, pero agad iyong pinatigil ni Leo. Tinanong niya kung seryoso ba itong tingin sa kanya ay uupo lang siya at papanoorin itong mag-focus para makatakas. Bigla niyang niluwagan ang mga tali nito. Kaya napaslide siya pababa sa poste, sobrang lapit sa nagbabagang apoy. Ang laylayan ng damit niya ay nagsisimula na talagang mag-apoy. Sa sobrang takot, sumigaw na siya sa wakas na makikipagtulungan na siya. Pero hindi basta-basta nagtitiwala si Leo. Pinilit niya itong manumpa sa pangalan ng kanyang ina at sa buong angkan nito. Natalo ang pride ni Chelsea, kaya sumumpa siya sa crest ng Llewellyn at tuluyan ng pumayag sa alyansa. Pagkalabit ng mga buhol, agad siyang nanghina at natumba. Pero mabilis siyang nasalo ni Leo at kinalong siya sa kanyang kandungan. Ikinagagalak kitang makilala, pagpapakilala niya, habang ibinibigay ang respeto para sa isang tunay na Llewellyn mage. Balik sa Lumin Headquarters, masusing binabantayan ng mga staff ang exam. Napabuntong hininga ang head professor nang mapansing ang mga rookie ay nahuhulog sa iisang bitag ang bulag na pakikipag-away sa walang kuwentang player versus player combat. Para sa kanya, mukha silang mga payaso. Dalawang prodigy lang ang tunay na nakaintindi sa dapat gawin mula sa simula. Sina Celia Zeringer at Abad Luinyon, pero bigla siyang may napansing hindi inaasahang duo sa radar. Habang pinapanood silang walang awang pinapatay ang isang halimaw sa screen, napasingkit ang mga mata ng propesor. Teka, si Leo Plov ba, yung batang yon? Sa record, mukhang average lang ang stats ni Leo, pero ang mapaamo at mapajoin ang isang palaban na Llewellyn sa team ay patunay na may itinatago siyang matinding talino. Totoo, wala sa kanya ang bagsik at galing ni Celia o Abad, pero si Professor Albay. Hindi maiwasang ma-curious sa underdog na ito. Balik tayo sa labanan. Isang halimaw ang agad na na-delete dahil sa napakatalas na wind arrow ni Chelsea. Habang malinis namang hinihiwa ni Leo ang leeg ng isa pang halimaw, may napagtanto si Chelsea. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng isang tanky knight na nasa frontline ay parang isang matinding cheat code. Kaswal niyang itinanong kung anong klase ng aura ang gamit nito dahil wala siyang maramdamang kahit anong enerhiya mula sa espada nito kanina pa. Prangkang inamin ni Leo na hindi siya marunong gumamit ng aura. Halos malaglag ang panga ni Chelsea sa nalaman niya. Pero binaliwala lang ito ni Leo at sinabing mas matimbang pa rin ang solidong fundamentals kaysa sa mga pasikat na aura. Pagkatapos, binigyan niya ito ng isang reality check at tinanong kung naiintindihan ba talaga nito ang pinaka-basic sa sarili niyang wind magic. Nagcast lang daw ito ng detection pulse para makita ang kaaway at agad itong sinundan ng isang blast para ubusin ang target sa harap niya. Na nagkataon namang isang kawawang goblin lang na agad naglaho na parang bula, sumagot naman si Chelsea at tinawag siyang baliw. Ang yabang talaga ni Leo, sinusubukan pang turuan ng wind magic ang isang luluin prodigy. Tinaas lang ni Leo ang mga kamay niya. Hindi niya itinatanggi ang lakas nito. Halimaw talaga ang babaeng ito, aminado siya doon. Pero prangka niyang sinabi na basura ang teknik nito. Siyempre, uminit agad ang ulo ng babae. Bago pa man ito sumabog sa galit, gumana na ang instinct ni Leo. Sininyasan niya itong huwag gumalaw. Pagsuot nila sa mga damuhan, bumungad sa kanila ang isang nakakangilabot na eksena, nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Nasuka si Chelsea, at napansin niyang tuyot na tuyot ang mga ito na parang mga mami. Nagdilim naman ang tingin ni Leo. Nakita na niya ang eksaktong bangungot na ito dati, napagtanto niyang nauulit na naman ang madugong kasaysayan ng exam na ito.
Bigla na lang, isang mabilis na atake ang tumama sa kanila, pero agad na tinulak ni Leo si Chelsea para makailag sa panganib. Dalawang kahina-hinalang player ang lumabas mula sa dilim habang nagbubulong-bulungan na kailangan nilang dispatchahin ang knight. Ang pasimuno ng ambush ay ang mayabang na si Gullivan. Sugod lang siya ng sugod habang may kasamang higanteng lalaki sa tabi niya. Humahampas ang malaking battle axe, pero dahil sa talas ng pakiramdam ni Leo, tumba agad sa kanya ang may dala nito. Bago pa man makahampas ang lalaki, biglang gumalaw ang mga halaman, hindi lang pala dalawa ang kalaban. Napalibutan na sila ng isang buong squad. Pero chill lang si Leo at inutusan si Chelsea na bantayan ang likuran niya. Dahil sa pagiging kalmado at kumpiyansa niya, medyo napabilib sa kanya si Chelsea. Sabay-sabay nang sumugod ang mga kalaban para patayin sila. Pero nag-iba ang aura ni Leo. Pagkalipas ng ilang minuto, tanging si Gullivan na lang ang natirang nakatayo. Kumaripas siya ng takbo para mabuhay, alam niyang hindi siya tatagal ng mag-isa, at dito na matatapos ang laban niya. Maliban na lang kung makakahanap siya ng malalakas na kakampi para tulungan siya, habang nagmamadali siyang tumatakbo sa gubat. Nalagpasan niya si Celia. Sinundan naman ni Celia ang mga bakas nito para malaman kung ano ang nangyayari. Nang makarating sila ni Abad sa isang bakanteng lote, tumambad sa kanila ang isang madugong lugar. Nakita agad ni Chelsea ang kapatid niya, at halatang nakahinga ng maluwag si Abad nang makitang ligtas siya. Nag-cross arm si Celia, at nagtaka sa kakaibang eksena na magkasama sina Leo at Chelsea. Nagkibit-balikat lang si Leo at sinabing nakipagtulungan lang siya. Napairap si Celia, imposibleng maging mabait ang babaeng iyan. Pero napangiti lang si Leo, alam niyang may sarili siyang diskarte para mapapaya dito. Pagkatapos noon, sinimulang tulungan ni Leo ang mga tinalo nilang fighter para makatayo. Sinamaan siya ng tingin ni Chelsea. Bakit ba siya nagmamagandang loob sa mga kalaban? Pero hindi lang pinansin ni Leo ang galit nito. Tapos na ang walang kwentang bakbakan. Wawasakin nila ang pocket dimension na ito ng magkakasama. Nalaglag ang panga ng lahat. Wawasakin ang mundo. Grabe, nababaliw na siya. Pero may itinurong malaking mali si Leo. Sa gubat na ito, itinuro niya ang mga walang malay na katawan sa paligid. Mukhang simot na simot ang lakas nila. Para bang may parasite na sumipsip sa buhay nila. Isa pa, wala man lang lumalabas na mga kalaban dito. Nasaan ang mga monster? Naintindihan agad ni Celia. Hindi nawawala ang mga mob dito, nagtatago lang sila. Takot na takot sila. Pinagdugtong-dugtong ni Leo ang mga impormasyon. May isang napakalakas na predator na gumagala sa lugar na ito. Isang boss tier na halimaw na nagpalayas sa lahat ng iba pang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Abad nang mapagtanto ito. Ang maalamat na unang achievement ni Albi. Hindi lang ito basta pag-survive, ito ay ang pagpatay sa kahit anong bangungot na naghahari sa gubat na ito. Bigla na lang, isang nakakasakal na aura ang tumama kay Leo, na parang hinagip ng tren, ramdam ang matinding pressure sa buong gubat. Napako sa kinatatayuan ng buong squad habang nanginginig. Tapos na ang paghihintay. Nandyan na ang boss. Lipat naman tayo kay Julian na naglalakad ng mag-isa. Binabagtas niya ang madilim na gubat gamit ang kanyang magic. May binubulong siya sa sarili, gigil na mapaghiwa-hiwalay ang katawan ni Leo, gaano man ito katagal bago mangyari. Pero habang nagrereklamo, muntik na siyang matalisod sa isang bangkay na nakaharang sa daan, nataranta siya at napaurong. Tapos, may malapot at nandidiring slime ang pumatak sa balat niya. Tumingala siya, isang dambuhalang gagamba. Isang nakakatakot na gagamba ang nakabitin sa tapat niya, naglalaway para sa susunod niyang kakainin. Samantala sa academy, tutok na tutok ang mga opisyal sa mga monitor, binilang ng isang matandang staff ang 15 o 16 na bata. Kailangan nila ng hindi bababa sa 100 na papasa. Kung hindi, magmumukhang basura ang stats ng region nila. Walang pakialam si Albi sa mga kota. 50 kandidato na lang ang natitirang humihinga sa arena na iyon. Nanliwala si Albi na ang matinding kawalan ng pag-asa ang tanging paraan para makabuo ng mga tunay na bayani. Nakatitig lang siya kay Leopold. Nalaman na ng bata ang madilim na sikreto ng gubat, pero nag-aalinlangan pa rin si Albi. Kaya nga ba ng batang ito? Talaga bang susubukan nilang lampasan ang impyernong lugar na ito na si Ali mismo ang gumawa? Doon sa loob ng simulasyon, mabilis na tumatakbo ang grupo ni Leo sa gitna ng kadiliman. Kabadong-kabado ang mga baguhan dahil sa sobrang dilim ng paligid. Biglang pumunta si Celia sa unahan ng grupo at itinaas ang kanyang kamay bilang babala. May nakaharang sa dinadaanan nila. Inilabas niya ang kanyang nagliliyab na kapangyarihan para magliwanag ang paligid. Ang itsura nito ay talagang parang galing sa isang masamang panaginip. Muntik na talagang maging pagkain ng gagamba si Julian. Natigilan si Celia, hiningal sa takot dahil sa nakakasulasok na itsura ng halimaw. Agad na nag-ipon ng lakas si Abad para umatake. Pero hinawakan ni Leo ang braso nito at sinigawan si Julian na basagin na agad ang kanyang kristal para makatakas. Binalaan niya ito na magiging patay na karne siya kung hindi niya gagawin iyon, wala silang laban dito. Kailangan na niyang sumuko.
Dahil sa matinding takot, binasag ni Julian ang hiyas, at agad na nag-teleport palabas, bago pa man magtagpo ang mga pangil ng halimaw sa kanya. Ngayong wala na ang bihag, ibinuhos na ni Abad ang lahat ng kanyang lakas at nagpakawala ng isang matinding atake diretso sa halimaw. Pero mabilis na nawala ang saya nila. Ang lasog-lasog na katawan ng gagamba ay nagsimulang maghilom sa loob lang ng ilang segundo. Nagsimula nang magpanik ang buong grupo. Pero kalmado lang si Leo, alam na niya ang mangyayari. Hindi ito basta-bastang kalaban lang, ito ang prinsesa ng mga gagamba, ang tarantula. Nang walang babala, sumugod ang mandirigmang may dalang palakol, nang walang pag-iingat sa boss, pero tinalsik lang siya na parang langaw, at bumagsak sa mga puno. Humakbang si Celia at nagdeklarang tatapusin niya ang dambuhalang insekto sa isang tira lang. Ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan, nagpakawala siya ng isang nagbabagang bolang apoy na kasing bilis ng tunog diretso sa mukha ng halimaw. Sapul na sapul. Pero nang mawala ang usok, naghilom agad ang gagamba at mukhang wala man lang gasgas. Halos lumuwa ang mga mata ni Celia sa gulat. Pinagpag ni Abad ang dumi sa damit niya at sinabing balewala ang pisikal na atake ng isang knight kumpara sa mapanirang mahika ng isang mage. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na mahika ng hangin. Isang malakas at umaalingaw na buhawi ang lumamon sa buong paligid, na parang isang higanteng blender. Walang awa nitong pinunit ang mga binti ng gagamba at dinurog ang matitigas na balat nito ng pira-piraso. Pero nang humupa ang hangin, ang pagyayabang ni Abad ay napalitan ng matinding gulat. Ang halimaw ay bumalik sa 100% kalusugan. Ngayon ay galit na ito. Sumugod ang tarantula sa lalamunan ni Abad. Nagmamadaling naglabas ng mahika si Celia para protektahan ang kasama sa desperadong pagtatangkang iligtas siya. Ang harang ang sumalo sa bigat ng atake, kaya sa halip na mapugutan ng ulo, isang malalim na sugat lang sa braso ang nakuha ni Abad. Muntik na talaga iyon. Doon sa silid kung saan sila inoobserbahan, hindi na malaman ng mga staff ang gagawin sa sobrang gulat. Ano ba itong inilagay ni Ali sa pagsusulit na ito? Ang bilis ng paghihilom nito ay hindi lang basta malakas, talagang madaya na ito. Hindi na ito makatwiran, at muling itinuon ng tarantula ang paningin sa grupo. Sa gitna ng kaguluhan, kalmadong ipinaliwanag ni Leo ang pinagmulan ng halimaw. Ito ang anak ni Silatuna, ang pinakamataas na pinuno ng Tartarus. Ang demonyong ito ay humiwalay sa hukbong tumutugis sa mga bayani. Pumunta ito ng diretso sa teritoryo ng mga elves, nagulat ang lahat. Tartarus, talaga? Naalala ni Leo ang kakaibang enerhiyang naramdaman niya kanina. Nasa kaliwang mata iyon. Doon na nag-sink in ang lahat. Ang natitirang aura na iyon ay siguradong galing sa makapangyarihang reyna ng mga fairy. Ang gagambang ito ay parang isang sumpa na bumagsak sa santuaryong ito, naganap na umubos sa kagubatan at sa mga nakatira ritong elves. Ang mga desperadong nakaligtas ay talagang nagdasal sa reyna ng mga fairy, nagmamakaawa na puksain ang halimaw. Ayon sa nakatala sa isipan ni Leo, si Luna ang tunay na nakapatay rito sa kwento, pero mayroong isang malaking revelasyon. Ang mahiwagang kapangyarihan ng reyna na nalunok ng halimaw ang siyang nagpapanatiling buhay dito. Higit pa roon, isang napakalakas na relikya ang unti-unting natutunaw sa loob ng tiyan nito, ang singsing ng buhay. Mas hinigpitan ni Abad ang hawak sa kanyang sandata. Kung ang pagdurog-durog sa gagambang ito ang tanging paraan para maipasa ang exam, siya na ang gagawa nito. Hindi hahayaan ni Celia na mag-isa lang itong lalaban. Sa isang iglap, sabay na sumugod ang dalawa at nagpakawala ng isang matinding combo attack sa dambuhalang gagamba. Talagang binubugbog nila ang halimaw mula sa lahat ng direksyon. Pero binalaan sila ni Leo. Patuloy lang itong maglalabas ng mga bagong binti hanggang sa maubos ang kanilang mana, wala ring mangyayari sa labang ito. Gaya ng sinabi niya, muling naghilom ang gagamba at bumalik sa buong lakas. Agad na humingi si Celia ng isang maayos na plano. Ang strategiya ni Leo ay kailangang magtulungan ang dalawang pinakamalakas na fighters para pigilan ang halimaw sa mismong harapan. Pero agad yung binara ni Abad, desperadong masolo ang titulong MVP para sa sarili niya. Hindi rin naman nagpatinag si Celia. Iginigiit niya na sa kanya ang pwesto sa harapan. Pinatigil naman ni Leo ang bangayan nila sa pamamagitan ng pagsampal sa kanila ng katotohanan. Kapag hindi nila nalinis ang world dungeon na ito, siguradong bagsak silang lahat sa exam. Dito na nagsimulang magpanik ang buong squad. Pumalag naman si Abad, katwiran niya, kahit pa mag-combo ang buong team, hindi pa rin mamatay sa isang tira ang boss dahil sobrang daya ng healing factor nito. Namayani ang bigat ng sitwasyon at biglang napatingin ang lahat kay Leo. At ang bida natin, buong tapang na nagpresenta na kaya niyang gawan ng paraan. Tinawag itong suicide mission ni Celia dahil halos zero pa ang aura control ni Leo sa ngayon. Inamin naman ito ni Leo. Pero nangako siyang kaya niyang harangin at patagalin ang laban ng eksaktong 5 minuto para sa kanila. Si Abad naman na pawis na, nagtanong ng pinakaimportanteng tanong. Paano kung pumalya ang huling atake? Sablay, biglang ngumisi ng mayabang tong si Leo. Sabay hablot sa palakol ng kasama niya, at prente pang sinabi na wala sa bokabularyo niya ang matalo. Tutal, ang elements ng apoy at hangin ay talaga namang pinakamalupit na kombinasyon.
Nakuha agad ni Celia at Abad ang gusto niyang mangyari, kaya nagkatinginan sila at sa wakas ay nagkaintindihan na. Habang nangyayari yon, hindi nagpatumpik-tumpik ang dambuhalang tarantula at diretsong sumunggab sa leeg ni Leo. Dahil sa tindi ng adrenaline, biglang nag-flashback sa bida natin ang mga alaala mula sa dati niyang buhay. Bumalik agad siya sa dati niyang diskarte at diretsong hinarap ang halimaw. Walang awa niyang tinataga ang mabubuhok na paa nito ng isa-isa para ubusin ang oras. Ang buong squad ay talagang napanganga sa husay at bilis ng galaw niya. Habang umaatake, naisip ni Leo kung gaano nakatagal mula noong huli siyang nakipagbakbakan ng ganito. Maraming taon na rin ang lumipas mula noong huling nakalaban niya ang isang halimaw na galing mismo sa Tartarus. May mabilis na flashback kung saan makikita ang isang takot na batang elf na tumatakbo sa gitna ng madilim na gubat. Tumatakbo siya para sa buhay niya mula sa parehong uri ng halimaw, pero kasama ang palad ay nasabit siya sa sapot nito. Noong papatayin na sana siya ng halimaw, napapikit na lang siya at tinanggap ang kanyang kapalaran. Pero bigla na lang may nakakasilaw na liwanag ang bumasag sa kadiliman. Dumating ang isang maalamat na bida para iligtas siya, galit na galit ang astig na mandirigmang ito. Sinisigawan niya ang halimaw dahil sa paglapastangan sa lupang tinubuan niya, bitbit ang matinding poot. Kinagat kasi nito at pinutol ang kanang kamay ng Reyna. Kaya naman, hindi na siya nag-atubili at ibinigay ang lahat ng lakas niya. Pinaulanan niya ng malulupit na atake ang higanteng insekto at gumamit ng napakalakas na life magic. Pinatag niya ang buong paligid hanggang sa maging isang malaking crater, at nagulat siya nang makitang tumatagas ang enerhiya ni Arabus. Grabe ang pagtagas ng dark energy sa mundo ng mga tao. Bigla namang sumulpot si Kyle. Kinumusta niya ang nanginginig na bata. Pagbalik sa kasalukuyan, napansin ni Kyle na paubos na ang stamina niya. Si Kyle, na si Leo rin sa bago niyang katawan, ay nakitang nagkukulay pula na ang kanyang stamina gauge. Imposibleng lumaban pa nang wala ang kanyang aura. Bigla siyang sumigaw kay Chelsea. Pinakiusapan niya itong gamitin ang wind spells para ibato sa kanya ang lahat ng lumulutang na sandata. Halos madaanan lang siya ng nakakamatay na saksak ng boss. May sumigaw mula sa mga nanonood na tiyak na mapapatay siya sa ginagawa niya. Dedma lang si Leo at nangakong sasaluhin niya ang bawat talim, sabay sabing kumalma lang sila. Noong natatarantang nagtanong sila kung anong sandata ang ibabato, sumigaw lang siya pabalik ng, kahit ano na. Ginamit ni Chelsea ang kanyang wind magic. Sa huni pa lang ng hangin, alam na ni Leo na broadsword ang ibinato nito. Alam din niyang may kasunod itong curved scimitar. Swabeng-swabe niyang sinalo ang mga hawakan nito. Nasambot niya ang mga ito sa ere na parang hangin lang ang hawak niya. Bumulong siya na oras na para sa palabas, at agad na nagpaikot-ikot sa isang dual-wielding na pag-atake. Noong pumurol na ang mga ito, humingi siya ng reserba. Todo bigay si Chelsea, at ibinato ang buong arsenal ng sandata. Paulit-ulit na nagpalit ng gamit si Leo, at tinatapon ang mga ito ng isa-isa. Sinusubukan niyang alamin kung anong klase ng damage ang talagang nakakasakit sa boss na ito. Habang pinapanood siyang kumilos, manghang-mangha si Chelsea. Magkasing edad lang naman sila kung tutuusin. Pero lumaban siya na parang isang tunay na Diyos ng pakikipaglaban, kinailangang lunukin ni Abbad ang pride niya. Inamin niyang hindi lang basta-bastang baguhan itong si Leo. Bigla namang nadahagi ng paa ng gagamba ang pisngi ni Leo, pero hindi man lang siya kumurap. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya habang iniisip na kung magpapatalo lang siya sa isang mahinang peste, talagang nakakahiya siya. Muli siyang nakabasag ng sandata sa baluti ng halimaw at sumigaw para sa dagdag na armas. Pero nataranta si Chelsea at sumigaw na wala na silang natitirang gamit sa inventory. Napasabi na lang si Leo ng, "Hoy, sana nagbabala ka man lang." Pero bago pa siya ma-stress, sumingit na si Celia. Ang singsing. Si Prinsipe Silith mismo ang nandoon. Lumapit si Leo at nagtanong kung nakikilala ba siya ng prinsipe. "Ako to, si Kyle." Isiniwalat niya ang revelasyong iyon, pero ngumisi lang ng misteryoso si Silith bago muling naglaho sa loob ng Ring of Life. Habang pinapanood siyang maglaho, unti-unting naintindihan ni Leo ang lahat. Nagtagumpay nga ang prinsipe, siya na ang bagong Fairy King. Salamat sa matinding loot na yon, nakuha ni Albi ang singsing na nag-unlock sa kanyang mana eye, at boom. Tapos na ang quest. Nag-trigger na ang hidden clear condition, at sa loob lang ng 5 segundo, na-teleport na sila palabas ng zone. Pero bago pa magdilim ang paligid, may isang aninong biglang lumitaw. Agad na nakilala ni Leo ang mukha nito. Natigilan siya, pero bago pa siya makapagsalita, bigla siyang nagising. Ang ilusyon, nagkapira-piraso. Lipat tayo sa ibang eksena. Isang matandang lalaki na may awtoridad ang nag-anunsyo na tapos na ang Western Trials. Ito si Kalian Vadian, ang headmaster ng sikat na Luminia Academy. Ang sekretary niya naman, parang hindi makapaniwala sa narinig. Gusto niyang malaman kung bakit tinapos na agad ang trial, gayong marami pang parte ng mapa ang hindi pa nalilinis. "Diretsuhin mo nga ako. Ilan sa mga recruit ni Albi ang nakaligtas?" tanong niya. Natawa lang ng mahina ang headmaster. Sinabi niya na dahil si Albi ang nagpapatakbo ng trial, 40 matitinding recruit ang nakapasa, isang matinding flex talaga. Napatawa na lang ang secretary,
dahil sa tingin niya ay masyadong kaunti ang 40, pero ngumisi si Kalian. Sa totoo lang, 10 lang ang inaasahan niyang makakaligtas. Inakala niya agad na nilampaso ng mga pambato na nina Abad at Celia ang iba, di ba? Inamin naman ng headmaster na may napili na siyang paborito. Mahirap pumili ng paborito, pero nagbigay siya ng malaking revelasyon. May nakakuha ng personal na rekomendasyon. Halos malaglag ang panga ng secretary sa narinig. Ang striktong si Albi, may nirekomenda, tumango ang headmaster at sinabing isa itong wild card, isang taong walang nakakakilala. Wala pa silang naririnig tungkol sa kanya. Nagmadali ang secretary na tingnan ang mga file para malaman ang pangalan nito, at dito tayo babalik sa mismong exam. Habang ang lahat ay todo hanga kina Celia at Abad na parang mga baliw na fanboy, ang mga mata ni Albi ay nakatitig lang kay Leo. Hindi lang ito basta-bastang desisyon. Matapos suriin ang bawat galaw, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala kay Leo Flov. Pinili niya si Leo bilang pangunahing kinatawan ng mga rookie. Napahima sa baba si Kalian, para sa isang mapunahing tao gaya ni Albi, bihira lang siyang pumuri ng bata. Para purihin niya ng ganito ang isang bata, siguradong isang tunay na halimaw ang Leo na ito. May nakalaki pang lihim na memo sa file. Bantayan ang batang ito. Mayroon siyang taglay na galing para maging isang maalamat na bayani. Fast forward muna tayo ng kaunti. Naabutan natin ang bida nating si Leo na nagre-relax sa isang mainit na jacuzzi. Napabuntong hininga siya ng malalim. Dumaing siya na kailangan ng kanyang pagod na kalamnan ang ganitong VIP treatment. Sarap na sarap siya habang dinadamdam ang init. Habang nakalubog sa tubig, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Hindi pa rin mawala sa paningin niya ang aninong nakita niya kanina. Ang figurang yon sa huling sandali ng exam ang nakatatak sa isip niya. Biglang may nag-flash na system prompt, reward unlocked. Ang matibay na pangako ng Fairy King. At kung iisipin na isa siyang tunay na alamat sa dati niyang buhay. Sa totoo lang, mas matinding loot pa ang deserve niya. Pero sige na nga, tatanggapin na niya ang epic na consolation prize na to. Biglang, may narinig siyang mga yapak. Napabalikwas siya at nagtaka kung sinong umaistorbo sa kanya. Bumukas ang pinto, ang nanay niya pala. Dire-diretso siyang pumasok at nagtanong ng isang seryosong bagay. Alam ba ni Leo ang tunay na dahilan kung bakit siya itinakwil? Itinakwil siya ng makapangyarihang pamilya Zeringer. Nabigla si Leo sa narinig. Pinaupo siya ni Rhea para sabihin ang katotohanan. Noong nasa isang mapanganib na misyon siya para iligtas ang isang kasamahan, isinakripisyo niya ang kanyang maalamat na Zeringer Flames, pero wala siyang pinagsisisihan. Ngayon, ipinapasa na niya ang lahat kay Leo. Gusto niyang si Leo ang gumamit ng ganoong kapangyarihan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang pinapalakas ang loob niya. Ipinagdiriwang niya ang pagkakapasa ni Leo sa Luminia Academy. Sunod na eksena, makikita ang isang napakalawak at nakakamanghang syudad. Isipin niyo, parang cyberpunk na hinaluan ng fantasy. Ang mahika at teknolohiya, swak na swak ang pagsasama, at ang bida nating si Leo, nakarating na rin sa wakas. Nandito na siya sa Luminia City. Isang automated PA system ang maririnig sa paligid, na nagpapaalala sa mga pasahero na kunin ang kanilang mga gamit. Bago bumaba ng warpad, tinitigan muna niya ang nakakamanghang skyline. Napagtanto niyang sa wakas, nasa gitna na siya. Nasa pinakasentro na siya ng mundo. At sa malayo, makikita ang pagkalaki-laking academy kung saan magsisimula ang lahat. Biglang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, isang buwan na rin pala, no? Si Gise pala yon, naglalakad palapit na may malapad ng ngiti. Nandoon siya para batiin ang bagong freshman. Nagtaas ng kilay si Leo, at nagtanong kung talagang nagbiyahe pa siya ng malayo para lang dito. Seryosong sumagot si Gise, at ibinahagi ang isang mainit na balita. Ang angka ng Zeringer, 30 araw nang naguguluhan at nag-away-away. Tinatanong niya kung may ideya ba si Leo kung ano ang dahilan ng gulo. Napangisi si Leo at sumubok manghula. Dahil ba yun sa mainit na diskusyon tungkol sa maalamat na Phoenix breathing technique? Bingo! Tumango si Gise. Kahit na pinalaya si Rhea, dadaloy pa rin sa kanya ang dugong bughaw. Isa siyang lehitimong tagapagmana, at huwag na nating banggitin ang mga matatandang konseho na tila nawawala na sa sariling bait. At inipon ang kanyang aura, sabay pihit ng susi sa hangin hanggang sa may lumitaw na digital lock na parang isang lumulutang na hologram. Ang portal. Bumukas ito at iniluwa ang isang luma at mabigat na grimoire. Hindi lang ito basta-bastang textbook, ito na ang pinakamalupit na cheat code. Para sa training niya. Para mabind ito, kailangan lang niyang magpatak ng kaunting dugo sa bakanteng cover nito. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki. At hinayaang mahulog ang isang patak ng dugo. Agad-agad, isang napakalakas na bugso ng raw mana ang lumabas sa mga pahina. Ngumisi siya, at sinabihan siya, na ang grimoire ay nakabiometrically locked na sa kanya lang. Binalaan niya ang bata na ang pagmaster sa killer arts ng Zeringer clan ay magiging parang impyerno, pero bilib na bilib siya sa potensyal nito. May kasamang malakas na tapik sa likod, tinanggap niya ang pinakabatang powerhouse sa pamilya. Lipat tayo sa mga kalsadang puno ng neon lights.
Nakikipagsiksikan si Leo sa dami ng mga estudyante sa main promenade. Habang tinitingnan ang kanyang mental map, lumingon-lingon siya at nagtataka kung ito na ba ang saktong drop zone para makipagkita kay Celia. Biglang, bogsh. Nabunggo niya ang isang tao, dahilan para magliparan ang mga textbook sa semento. Cue na sa classic romance anime trope. Napatingin siya sa kalat sa ibaba. Isang babae pala ito. Itong tahimik na babaeng nakasalamin ay nagmamadaling pinulot ang mga nahulog niyang libro, habang nauutal na humihingi ng dispensa dahil hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya. Habang naglalakad si Leo lampas sa kalat, may kumikinang sa sahig na nakakuha ng atensyon niya, yun pala ay isang nahulog na student. ID ni Chloe Muller, isang freshman na nagsisimula pa lang sa Luminia Academy. Pagkikita nila sa shop mamaya, agad na kinuwestiyon ni Celia si Leo kung bakit siya natagalan ng husto. Marami silang kailangang kunin na uniform, textbook, at bundok-bundok na school supplies. Seryoso, saan ba siya nagtago? Nagkibit-balikat lang siya, at kaswal na sinabing nakipag-usap lang siya sandali kay Uncle Luis. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Celia, gustong-gustong malaman kung sa wakas ay nakakuha na ba sila ng magandang deal. Sa halip na magsalita, si Leo ay hinayaan ang kanyang mahika na gumawa ng trabaho. Naglalagablab na fire energy ang bumalot sa kanya, na bumuo ng isang nakakatakot na aura. Ang lupit na flex na yon ang sagot na kailangan niya, laglag ang panga ni Celia, at nabitawan niya ang bawat shopping bag na dala niya dahil sa sobrang gulat. Napasinghap siya at sinabing ang pagmaster pa lang sa basic. Nang move na yon ay inabot siya ng ilang linggo. Isa ba talagang hidden monster ang lalaking to? Fast forward tayo sa Mataong Luminia Port kung saan isang dambuhalang cruise ship ang dumaong. Ang buong karamihan ay napanganga sa sobrang laki ng sasakyang pandagat na iyon. Bigla namang may isang lalaking sumulpot na lang sa likod ng mga rookie, kaya nagulat silang lahat. Ngumisi siya sa reaksyon nila at nagpakilalang si Professor Allen, at kaswal na sinabing siya ang magpapatakbo ng rookie night classes, at pinasakay na silang lahat sa dambuhalang barko papuntang Luminia. Hindi lang siya basta-basta. Siya si Alan A., ang legendary Glacier Knight, at top-tier instructor pa sa Academy. Hindi nagtagal, ang dambuhalang barko ay naglalayag na sa gitna ng karagatan habang ang mga excited na mga bago ay nagpipista sa isang bonggang luxury banquet sa loob. Samantala, sina Leo at Celia ay chill lang sa tabi, at deadma lang sa malaking party. Hanggang sa may isang mabulaklak ang dila na lumapit, at nagtanong kung ang cute couple ay may oras para mag-usap. Pagkarinig sa salitang couple, parang nag-short circuit ang utak ni Celia. Deadma sa panik niya, ang lalaki ay swabing nagpakilala bilang si Carl Thomas, isang roaming alchemist mula sa Moira Kingdom. Inaalok ang kanyang mga paninda, sinabi niyang nagbebenta siya ng kahit ano, mula sa elite potions hanggang sa mabibigat na armas, bago sila inabutan ng isang sleek na business card. Sa tingin ni Leo ay ayos naman ang vibe ng merchant na to, kaya nakisakay na lang siya. Tumango siya ng chill, at nagpakilala rin. Leo Plot, mula sa Dylan Kingdom. Mukhang bilib talaga si Thomas, at sinabing ang western territory ay naglalabas ng mga tunay na talent. Pero sa loob-loob ni Leo, tumutunog na ang kanyang internal alarm bells. Siya lang ba talaga ang nakakapansin kung gaano kasuspicious ang buong luxury cruise setup na to? Oo, maganda ang view sa dagat, pero ang bigat ng pakiramdam sa paligid. Sinabi ng head proctor na, ang buong trip na to ay bonggang reward para sa mga nakapasa sa brutal na entrance exams. Kaya hindi ba dapat ay relax lang ang VIP party na to? Dahil nagdududa pa rin sa sitwasyon, sumulyap si Leo sa professor na nagpapahinga sa sulok, pinaglaruan ang merchant card sa kamay niya, at nagdesisyong ibaba muna ang kanyang depensa sandali. Malaking pagkakamali. Bigla na lang yumanig ng malakas ang buong cruise ship, kaya nawalan ng balanse ang lahat. Ngumisi si Leo, at pabulong na sinabing masyadong matagal bago gumana ang trap. Isang dambuhala at malapot na tentacle ang biglang sumulpot mula sa madilim na tubig, na bumangga sa barko, at sinira ang mga kahoy nito habang gumagawa ng malalaking butas sa deck. Ang mga nagpapanik na tripulante ay nagsisigaw na para sa backup, pero ang professor, nakatayo lang siya doon at inanunsyo na ang mga future heroes ng Luminia ay kailangang solohin ang sakunang ito kung gusto nilang patunayan ang kanilang galing. Umahon mula sa maunos na kailaliman ang isang nakakatakot na monster, isang higanteng kraken. Handa na sa laban, agad na binunot ni Leo ang kanyang espada, at sinabihan si Celia na mag-ingat at manatili sa hinihiwa na niya ang isang dambuhalang galamay, habang sinisigawan ang kasama niya na mag-focus na lang sa laban. Ingatan ang sarili niyang ulo para hindi mapugot. Dahil nagwala sa sakit matapos maputulan ng mga galamay, ang galit na halimaw sa dagat ay biglang bumuga ng isang malakas na pressure ng tubig diretso sa mukha ni Celia. Habang umiiwas sa tilamsik, kalmado namang nag-share si Leo ng trivia tungkol sa monster. Sinabi niya na ang dambuhalang pusit ay nagwawala lang, dahil sa totoo lang ay natatakot na ito sa kanila.
Lalong nagkagulo nang biglang hablutin ng isang galamay ang isang estudyante, at kinaladkad ito papunta sa madilim na tubig. Sabay na kumilos nina Leo at Celia at mabilis na nilusob ang halimaw, sabay putol sa galamay nito para iligtas ang takot na bata. Habang nangyayari to, ang ating merchant na si Carl Thomas ay inaatake na ng matinding nerbiyos, habang nakatago sa ilalim ng isang wasak na mesa. Nagpapanik siyang bumulong na halatang si Celia lang ang bumubuhat sa team nila. Sa madaling salita, siya talaga ang undisputed MVP. Siya ang bida sa sarili nilang lugar, pero nang tignan niya ang swordsman na may itim na buhok, biglang naguluhan ang isip niya. Ano bang klaseng tao itong si Leo? Anong klaseng overpowered na halimaw ba itong batang to? Bago pa man niya maintindihan ang mga nakakalulang stats nito, isang dambuhalang galamay ang biglang sumugod sa mukha niya, pero agad itong nag-freeze sa gitna ng hangin. Sumilip si Thomas at nakitang ang nagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang lampang nakasalamin na si Chloe Muller. Inalis na niya ang pagkukunwaring mahiyain at nagsummon ng isang matibay na magic barrier bago nagpakawala ng matinding counterattack. Pinaulanan niya ang Kraken ng sunod-sunod na nakamamatay na ice spells. Habang nakatingin ng matalim sa likuran niya, galit siyang nagtanong. Gusto niyang malaman kung bakit nagpipigil si Leo imbes na protektahan ang mga mahihinang estudyante sa barko habang nanginginig sa sahig. Pabulong na nagreklamo si Thomas na pare-pareho lang talaga ang mga elite powerhouse na to. Wala silang ginawa kundi magpasikat. Ipinapakita nila ang kanilang kakaibang lakas nang hindi iniisip kung sino ang madadamay. Isang saglit lang, isa pang dambuhalang galamay. Ang nagkapira-piraso sa harap mismo ng mga mata ni Thomas. Sa pagkakataong ito, sumali na rin ang magkapatid na Llewellyn. Sugod bakal sa pumipiglas na halimaw sa dagat, sumigaw si Abad na ang kanilang matinding kompetisyon ay malayo pang matapos. Habang humihingal, napangiti si Celia at inaming ang adrenaline rush sa bakbakang ito ay talagang nakakabaliw. Nagkatitigan si Chelsea at Leo mula sa kabilang bahagi ng wasak na deck at binigyan siya ng isang mahiyain pero makahulugang ngiti. Balik tayo sa baliw na profesor na hanggang ngayon ay kalmado pa ring humihigop ng kanyang mamahaling alak. Ibinunyag niya ang nakakalokong impormasyon na ang lawa ng Academy ay puno ng mga nakamamatay na monsters na katulad nito. Para sa kanyang baluktot na isipan, ang isang dambuhala at nakamamatay na pusit ang pinakamagandang pambungad para sa mga bagong estudyante. Ang bawat magulong sandali ay nangyayari ayon sa kanyang plano, parang isang pelikula, narito na ang mga pinakamagagaling na henyo. Ang mga batang henyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsasama-sama na para talunin ang boss. Si Xenia na galing sa silangan. Kasama ang napakagaling na si Celia Stinger, kinatawan naman ni Abad Llewellyn ang kanluran, ang seryosong si Chloe Muller naman ang sahilaga. Binabanatan naman ni Walden Tyson ang timog, at matikas na tumayo si Duran Mua para sa gitnang lupain. Habang pinapanood ang mga pagsabog, binigyan ng profesor ng mataas na grado ang batch ng mga rookie ngayong taon dahil sa tindi nila. Habang muling humihigop ng kanyang red wine, kailangan niyang aminin na may isang estudyante. Isang estudyante ang talagang nagpapahanga sa kanya. Hindi ito isang sikat na henyo, kundi isang misteryosong kalahok. Tumitig ang kanyang matalas na mata kay Leo, na ang galing sa pakikipaglaban ay halos perpekto, umiiwas at umaatake ng walang sayang na lakas. Para bang kabisado na niya ang lahat ng galaw ng Kraken. Isang madilim na ngiti ang lumitaw sa mukha ng guro. Nangako siya sa sarili na susubukin niya ang limitasyon ng misteryosong batang iyon sa lalong madaling panahon, warm up pa lang ang baliw na pangyayaring ito. Sa wakas, nakatapak na ang mga pagod na freshmen sa maalamat at sagradong lupain ng Luminia Academy. Bagsak na ang buong grupo. Napabuntong hininga na lang si Thomas at sinabing naubos na niya ang lahat ng kanyang baong potion. Pagbaba ng barko, binigyan sila ng profesor ng isang masakit na katotohanan. Tatawid sila sa lawang ito sa bawat pagkakataon. Simple lang ang payo niya, tiisin nila. Agad-agad niyang inutusan ang lahat na magmartsa ng diretsyo sa unahan. Naglakad sila papunta sa malaking entrance hall para opisyal na makapasok sa Luminia Academy at dito na nagsimula ang campus tour. Nagsimula ang tour sa Electra Center. Doon sa mga balkoni, pinagmamasdan na ng mga upperclassmen ang mga bagong estudyante. Nakakangiti silang nagbubulungan kung gaano sila ka-excited na makakita ng mga bago at magagaling na talento ngayong taon. Pagkatapos ay nagsimula na ang totoong palabas sa opening ceremony. Nag-utos ang professor na magsama-sama ang lahat base sa kanilang rehiyon. Pinilit niyang pumuwesto sa harap ang mga pinakamagagaling na elite, sumunod naman ang headmaster. Sa harap ng mic, tinitigan niya ang napakaraming bagong mukha at idineklara na narito na ang mga bagong pag-asa. Nandito sila para habulin ang kanilang pangarap na maging hero. Pero hindi niya ito gagawing madali. Gusto niyo bang maging alamat? Hinamon niya silang isugal ang kanilang mga buhay, ibigay ang lahat, at basagin ang sarili nilang mga limitasyon. Ang mga hindi kaya ang tindi ng sitwasyon, pampasikip lang daw sila ng pwesto. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng isang matinding bomba, diretsahan niyang sinabi sa mga mahihina na mag-empake na at lumayas. Pero matapos ang malupit na pagyayabang na iyon, bumulong siya sa sarili at nag-isip kung masyado ba siyang naging mabilis sa kanila.
May isang staff na biglang sumigaw sa kanya, kaya naman nawirduhan ng husto ang mga estudyante. Napagtanto nilang lalo lang masisira ang reputasyon ng lalaking ito habang mas nakikilala nila siya, pero tama na ang tungkol sa kanya. Oras na para sa main event, ang pagpapakilala sa freshman representative. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig sa buong paligid. Ang ilang bata ay mukhang takot na takot, habang ang iba naman ay talagang nagmingit-ngit sa galit. Ang bida ay walang iba kundi si Leo Plav. Habang naglalakad siya paakyat, tinitigan ni Leo si Albi, ang mastermind na gumawa ng paraan para makuha niya ang pwestong ito. Ngumiti lang si Albi nang mapanuyang habang hawak ang kanyang paboritong libro. Humakbang naman si Leo papunta sa podium. Talagang hawak niya ang buong entablado. Nagkagulo ang mga bulungan sa sandaling hawakan niya ang mic. Wala talagang nakakaalam kung sino ang random na lalaking ito o kung paano niya nakuha ang unang pwesto. Kahit ang mga guro ay mukhang inis na inis sa naging desisyon, pero deadma lang si Leo sa kanila. Sa halip, tinitigan niya ang mga upperclassmen at mga propesor. Nilakasan niya ang kanyang boses at opisyal na idineklara ang isang takeover. Ang bagong henerasyong ito ay lulusob sa Luminia Academy, handang tumayo ng may dangal kasama ang mga elite. Ipinagpatuloy niya ang kanyang boring na talumpati, pero ang napanood lang natin ay ang mabilis na bersyon ng mga walang kwentang bahagi nito. Nagpasalamat ang MC at sinubukang tapusin na ang programa, pero bigla siyang tinanong ng isang pamosong tanong. Ano raw ba ang pinakalayunin niya rito? Bilang pinuno ng mga baguhan, huminto muna sandali si Leo. Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ng akademya. Gusto nilang gumawa siya ng matinding gulo at drama. Muli siyang nagpakilala ng malakas at malinaw, ang freshman representative na si Leo Plav. Ang mga seniors na nakadungaw sa itaas ay nagsimulang tumango, akala nila ay mabait at chill lang na tao ang isang ito. Inakala nilang ang batch na ito ay hindi magbibigay ng sakit sa ulo. Pero boom! Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumingin ng diretsyo si Leo sa karamihan at hinamon sila. Kung sino man daw ang may gusto ng korona niya, lumapit lang sila at agawin ito mula sa kanyang mga kamay. Biglang bumagsak ang enerhiya sa loob ng kwarto, halos marinig mo na ang pagdaing sa inis ng mga seniors. Bro, heto na naman tayo sa main character energy na yan, pero lalong naging agresibo si Leo at hinamon ang kahit na sino. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa dapit hapon. Doon sa mga dorm ng Luminia, binibigyan na ang mga freshmen ng kanilang huling briefing. Doon muna sila magpapalipas ng gabi, simula bukas, sasabak na sila ng diretsyo sa isang matinding trial run na tatagal ng 7 araw. Ang trial ng open classes na ito ay para sa lahat, pwede kang pumasok sa kahit anong klase na magustuhan mo. Hindi mahalaga kung ano ang major mo. Sa pagtatapos ng linggo, kailangan na nilang piliin ang kanilang top 3 na paborito. Matapos ang dami ng impormasyong ibinigay, naghiwa-hiwalay na ang lahat para ayusin ang kanilang mga gamit at kunin ang kani-kanilang pwesto. Binuksan ni Leo ang pinto ng room 302. Sa kabilang pinto naman, sa room 303, nandoon ang kaibigan niyang si Thomas. Si Thomas ay sobrang excited para sa bukas. Sumigaw siya ng goodnight at kumaway lang si Leo bilang tugon. Sumubsob siya agad sa kanyang kutsyon, kahit may sapatos pa at suot ang panlabas na damit, pagod na ang katawan niya. Habang nakatitig sa kisame, isang mabigat na tanong ang pumasok sa isip niya. Ano nga ba talaga ang plano niya rito sa Luminia? Isang dambuhalang sinaunang haligi na bato ang biglang pumasok sa isip niya. Higit sa lahat, gutom siya sa purong lakas ng astral power. Narito siya para gumawa ng sarili niyang alamat. Hindi siya papayag na maglaho na lang bilang isang extra sa mga libro ng kasaysayan. Kinabukasan sa cafeteria. Si Thomas ay punong-puno na naman ng enerhiya. Naupo siya para kumain kasama si Leo. Hinayaan siya ni Leo na makitable, pero ang katahimikan ay tumagal lang ng 0 seconds. Bam! Isang lalaki ang humampas sa lamesa, at nangungut siyang tinawag ang rookie representative. Hindi man lang kumurap si Leo. Alam niyang siya na ang puntirya ngayon. Si Duran na ang mainit ang dugo sa kanya. Tinanong ni Duran kung para saan ang mayabang na talumpati kahapon. Nagkibit balikat lang si Leo. Walang pakialam niyang inamin na baka tinamaan ang mga ego ng mga tao rito. Isang hamak na nobody lang daw ang sumusubok na magmalaki sa kanya. Sumagot si Duran ng pagalit, tinatanong kung alam ba ni Leo na ang kausap niya ay ang makapangyarihang kapitan ng Central Region. Pero ang pinakamatinding pambabastos, tila hindi siya nakikita ni na Leo at Thomas, tuloy lang sila sa pagkain na parang wala siyang kaharap. Nagnitngit sa galit si Duran habang may enerhiyang bumabalot sa kanya, saka siya sumipa dahilan para tumalsik ang lamesa. Kumilos si Leo ng napakabilis, sinalo ang bawat piraso ng pagkain sa hangin. Inayos niya ang mga burger sa plato at sinabihan ang lalaki na mag-ingat dahil ang pag-aaksaya ng pagkain ay ugaling basura. Nangako si Duran na tatanggalin ang ngising iyon sa mukha ni Leo, pero may isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Pasok. Si Professor Allen, biglang hinila ang dalawang mainit ang ulong to sa isang mahigpit at nakakasakal na yakap. Nagpakita siya ng pekeng ngiti, sabay tawa. Tungkol sa kung gaano kaastig na makita ang Central Region Captain at ang top-tier rookie na magkasama. Natigilan si Duran.
Litong-lito kung paano na lang biglang sumulpot ang teacher na to na parang ninja sa eksena. Ngumisi lang ang professor. At sinabing kung, unang araw pa lang sa Luminia ay nagpapasiklaban na sila, siguradong handa na sila sa matinding kaguluhang paparating sa kanila. Lipat tayo sa Knights Department. Nakatayo si Professor Allen sa harap ng mga bagong salta habang may isang estudyanteng bumubulong kung bakit pa sila kinaladkad dito. Iyon bang, dapat ay nagsisimula na ang klase anumang? Segundo mula ngayon. Habang nangyayari to, kanina patingin ng tingin si Celia sa paligid, medyo stress na kung nasaan na ba napadpad si Leo. At heto na nga si Leo, at si Duran na pumasok sa room, hingal na hingal. Pero sa totoo lang, parang hindi man lang pinagpawisan si Leo kumpara sa kasama niya. Patakbong lumapit si Celia na walang kaalam-alam, at pilit na inaalam ang tsaa kung anong nangyari. Mukhang wasak at hiyang-hiya si Duran, pero binaliwala lang ito ni Leo, at sinabihan siya ng, kalimutan na muna natin to sa